Muli kaming bumabati sa bawat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At sa pagkakataong ito, ibubulayin natin ang nasa John 19:30. Purihin ang Panginoon. Nang matanggap na nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo, at nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon. Ang ating bibigyang diin sa mga talatang ito ay ang nasa 30. Nang matanggap na niya ang suka, ay sinabi niya naganap na at niyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang una natin papansinin, ano ang naganap na? Naganap na ang kanyang mga tungkulin na dapat ay masumpungan sa isang inihula sa kasulatan na si Kristo Jesus. Kaya ang sabi niya, naganap niya na tapusin ang kanyang mga misyon sa pangangaral ng mabuting balita. Naganap na, ang ibig sabihin, walang hindi nangyari, kundi kanyang naibigay ang kanyang pinakamabuti, na ang pinakahuli ay ang kamatayan niya. At ang sinabi niya, naganap na, parang ipinapahayag niya sa lahat na ang kanyang ministeryo ay kanyang naganap. At ngayon ay isa siya sa mga more than conquerors because he was able to fulfill his missionary work. Kaya ang ating Panginoon ay pagkasabi niya naganap na, ay niyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kaya ang nalagot na, hindi yun ang naganap. Naganap din yun, pero ang pangunahing naganap ay ang kanyang misyon. At isa sa kanyang misyon na siya mamamatay doon sa krus. Kaya nang siya mamatay, naganap niya ang kanyang misyon. Na ang ibig sabihin, marangal na katapusan sa kanyang ministeryo. Ang ministeryo niya ay ganapin ang komisyon ng Diyos. Ano ang komisyon? Tayo ay tinawag, tayo ay pinili ng Diyos upang tayo ay gumanap ng mga gawain ng Diyos. Ipangaral ang mabuting balita sa dilim tungo sa kaliwanagan. Kaya naganap na, at ang sabi, nalagot ang kanyang hininga. Sa English version ito ay, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished, and bowed his head and gave up the ghost. Kaya hindi nalagot, kundi naganap na ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang gawain. Kasama roon ay upang ihandog ang kanyang buhay sa kasalanan ng sanglibutan. Naganap na niyang ihandog, naganap niya ang gawain ng Ama na nagsugod sa Kanya. Mabuting bagay na malaman natin na tayo pinanganak na walang misyon. We're born with a mission. Kaya ang iglesia na kumakatawan sa huling araw ay gaganap ng gawain ng Diyos sa pamagitan ng good man of the house. Ang sabi, ihahanda ang iglesia sa pagdating ng Panginoon. Kaya sa second coming, masasabi nating naganap na. I-report natin sa ating head minister ang ating nagawa. Naganap na, it is finished, and he bowed his head. Bago niya ihandog sa Panginoon ang kanyang pinakahuling hininga, ay kanyang binigyang diin ang kanyang misyon. Hindi siya nagkwento, kundi ang kanyang misyon, ang kanyang inireport na nagawa na niya ang kanyang misyon. Kaya tayo naman ngayon ay mayroong kagalakan na malaman natin ang misyon ay naganap ng Panginoon para sa atin. Ano yung kanyang misyon? Ihandog ang kanyang buhay sa ating kasalanan. Kanyang pagtiisan ang buhay na inihandog niya sa Panginoon ay hindi na sayang
sapagkat naganap na ang gawain ng Diyos sa kanyang buhay. Marami tayong gawain sa buhay natin sa lupa, ngunit ang hindi natin dapat kalimutan ay ang ating tungkulin sa Diyos, na sa bandang huli, tayo ay uulat sa Kanya ng ating misyon at sana'y huwag tayong masumpungang itinakwil. Alam mo yung mga itinakwil, ang sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Hindi kita nakikilala. Kaya't ang hindi nakaganap ng tungkulin ay hindi kinikilala ng Panginoon. Sa pinakahuling pag-uulat ng tungkol sa kanyang ministeryo ay kanyang sinabi na naganap ang kanyang tungkulin at ngayon ay meron siyang karapatan na ipagkaloob sa Panginoon, ipahayag sa Panginoon ang kanyang pagtitiwala. Sabi niya, "Unto thy hands I commend my spirit." Meron siyang pagtitiwalang matatag. Hindi siya nahihiya, hindi siya natakot na ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang espiritu sapagkat siya ay isa sa tapat na alipin ng Diyos. Naganap na niya ang gawain ng Diyos. Naganap niya ang ating kaligtasan. Wala na tayong sumpa. Wala na tayong parusa. Hindi na tayo hahanapan ng ating mga mali at kasalanan sapagkat inako ni Kristo sa kanyang katawan ang danasing lahat na kahirapan para sa ating kaligtasan. Kaya't ang ika-6 na winika ng Panginoon ay para sa ating sumasampalataya. Bago siya mamatay, meron siyang katatagan ng espiritu na magsabing, naganap na, kaya't ang aking mga kasama ay nakaganap na gaya ko, sapagkat tayo ay isang grupo ng mga misyonero. Hinahanap ng Panginoon na tayong lahat ay maging karapat-dapat sa kanyang paghahandog ng kanyang buhay para sa atin. Kaya tayo ngayon, sa halip na magbayad ng kasalanan, ay sinasabi sa Romans 5:8 na tayo ay wala ng kahatulan sapagkat tayo na kay Kristo. Si Kristo ang nagtanggap ng hatol. Siya'y hinatulan na gaya ng makasalanang ipinako sa krus sapagkat inaako niya ang kasalanan ng sanglibutan. Biyaya ng Panginoon na tayo ngayon ay wala ng hatol. At ang naghihintay sa atin ay ang ating mga ipinaglingkod sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, ikaw tapat na alipin, halika manahin mo ang kahariang inihanda ng Ama sa iyo mula pa ng lalangin ng sanglibutan. Purihin ang Panginoon. Sa 7 winika ng Panginoon ay kanyang sinabi, ng malakas na tinig, sumigaw siya ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu at pagkasabi niya na ito ay nalagot ang hininga. Purihin ang Panginoon. Siya ay nakaganap ng kanyang tungkulin sa Diyos. Ang pananagutan ng tao ay kanyang maganap ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya si Kristo ay gumanap ng kalooban ng Diyos. Hindi lamang siya nagbanal, kundi gumawa siya ng ayon sa kabanalan. Purihin ang Panginoon. At kanyang sinabi sa 7 winika, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi niya nito ay nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay pumanaw, pabalik sa kanyang trono sa kaharian ng Diyos sa langit, at siya ay sumigaw ng malakas na tinig na nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi niya nito ay nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon. Siya ay hindi nag-report na kimi o humihingi ng paumanhin. Isinigaw niya ang kanyang misyon ay naganap na, it is finished. At ngayon, siya ay nagbigay ng galang sa kanyang ama na siya ngayon ay uuwi sa kanyang ama na mayroong accomplishment
ang kanyang misyon ay accomplished. Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of a man. Purihin ang Panginoon. Kaya si Kristo ay nabuhay nang hindi gumanap ng kalooban ng Diyos. Tayo ay maraming ginagawa sa sanglibutan. Hinuhubog tayo ng sanglibutan. Gumagawa tayo ng mga makasanglibutang gawain. Ang kanyang inireport nang siya ay nasa huling yugto ng kanyang buhay, ay kanyang sinabi na natapos na niya ang lahat. Lahat ng gawain, lahat ng pagkasugo sa kanya ay kanya naganap. At siya ngayon ay hinihiling na ang kanyang kaluluwa ay ingatan ng Ama hanggang sa araw ng paghuhukom. Bagamat sigurado nang sila ay tatanggapin sapagkat sila ay mapagtagumpay. Ang Diyos ay hindi tatanggap ng report na bigo. Ang hinihintay ng Diyos ay naganap mo ang kanyang kautusan. Gaya ng sinabi ng kasulatan, the whole duty of a man is to fear God and keep His commandment. Yun ang buong katungkulan ng tao sa kanyang buhay. Kaya tayo mga naglilingkod sa Panginoon, huwag nating hahamakin ang paglilingkod. Unahin natin ang paglilingkod. God first before man. Kaya uunahin natin ang sa Diyos. Tayo kasi ay pag unahin natin ang sanglibutan, makikita natin paglingkod natin sa Diyos, pagod na tayo. Nauna ang sanglibutan. Dapat unahin ang paglilingkod sa Diyos. Because that is the duty why you are born. You are born with a purpose. The purpose of God is that you will do the will of God. Kaya ang sabi ni Pablo sa 12:1, ang ating makatuwirang paglilingkod sa Diyos. Kaya pag ipahuli mo ang Diyos, naglingkod siya nga, pero hindi matuwid. Ipinahuli mo ang Diyos eh. Kaya kung ipapahuli mo ang Diyos, hindi matuwid yon. Ang kinakailangan, unahin mo ang Diyos bago ang sarili mo, sapagkat ikaw ay obra maestra ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos na kawangis niya. Kaya ang tao ay walang katulad, walang kamukha. Kamukha siya ng Diyos. Kaya may kasabihan ang mga batang bagong silang ay mayroong pag-alalay ng anghel. Kaya sila'y sinilang sa mundo na maayos. Praise the Lord. At tayo, kahit tayo ay may edad na, kailangan pa rin natin ang pagtatanggol ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Sa ating pag-alis ng bahay, sa ating pag-uwi, ang Diyos ang nasa ating isip. Naluwalhati ko ba ang Diyos sa aking ginagawa? Dapat, gaya ng sabi, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all thy strength. Yan ang ating paglilingkod sa Diyos. Uunahin siya, bibigay natin ang pinakamabuti upang sa ating huling yugto ng buhay ay masabi natin, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. You will have a castle in heaven. You will have the best in heaven, where angels live. Magiging kasama ka, kumbaga sa subdivision ng mga sikat. Ganyan din tayo sa Panginoon. Pag unahin natin ang Diyos, uunahin din tayo ng Diyos. Kaya sana ang sinabing ito ng kasulatan sa record ng ating Panginoon na mission accomplished. At ako ay babalik sa aking Ama sa kalangitan. Purihin ang Panginoon.